And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. And ito na nga mga kapatid, President Xi Jinping, talaga yatang seryoso siya dito sa kanyang sinabi mga kapatid na maghanda sa isang maritime conflict, Pero hindi naman niya tuwirang sinabi yan mga kababayan sa Pilipinas. Yan po ay kanyang sinabi sa kanyang mga armed forces, Pero ganun pa man mga kababayan, marami ang nababahala diyan sa sinabi na yan ni Xi Jinping dahil alam naman natin mga kapatid na tayo po ay merong conflict din ngayon sa West Philippine Sea dahil nga dyan sa teritoryo natin na yan na pilit na inaagaw ng China sa atin kahit na nanalo na tayo sa kaso. Pero itong China makulit, talagang pinagpipilitan nila na agawin sa atin yan, at tuluyang angkinin. And ito guys, pakinggan natin itong suhestyon ng isang professor na si Romel Banlawi sa kanyang interview dito sa Net25, and bigyan natin ng opinion mga kapatid itong kanyang mga sinabi dito. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel at mahilig ka sa ganitong klase ng content na may kasamang reaction, huwag kalimutang mag-subscribe, and please lang guys, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, pakinggan muna natin to. Some of the what Chinese President Xi Jinping had said, direktiba sa kanilang People's Liberation Army, maghanda sa maritime military struggles and protect yung maritime rights po ng China. Ito ba, dapat po ba nating ikabahala ito, Professor? Para po sa akin, nakakabahala po talaga yung ganyang klaseng statement. At para sa akin, yung mga ganyang klaseng statement ay nakakapagpapalala lamang ng mga anxieties natin na kinakaharap sa South China Sea. At nakita ko dito na ang China ay nagkakaroon na rin ng tinatawag natin na hardening of position when it comes to territorial disputes in the South China Sea. At para sa akin po, ay hindi magandang senyales po yan. Kasi po, pag nagkaroon ng hardening ng position ang mga parties involved in the conflict in the South China Sea, wala pong ibang patutunguhan yan kundi gulo. Kaya ang gusto po nating i-emphasize dito, na sa halip na magkaroon tayo ng military preparation, dapat i-emphasize natin yung preventive diplomacy. Paano maiiwasan ang military conflict sa halip na maghanda sa isang military conflict. Kaya para So yun na nga guys, ang sinasuggest dito ni Professor Romel Banlawi is para bang makipagdiplomasya tayo uli sa China. Preventive diplomacy ba yan? Yan ba yung term niya? So sa madaling sabi, makikipagdialogo yata tayo sa taga-China, Instead na paghandaan natin yung gera, makipagdialogo na lang tayo dito sa mga taga-China, para peaceful yung mangyayari, hindi gera, Ang problema lang dito mga kapatid na nakikita ko, ito bang China makikipag kasundo kaya ito sa Pilipinas, kung sakali makikipagdiplomasya tayo sa kanila, kung sakali makikipagdialogo tayo at sabihin natin, ipakiusap sa kanila na pwede ba hayaan nyo na lang kami sa West Philippine Sea. Sa tingin nyo ba mga kababayan, itong China papayag sa ganyang arrangement? Sa ganyang klase ng settings? Kasi sa pananaw ko mga kababayan, anyway, personal opinion ko lang naman ito mga kapatid. Sa pananaw ko kasi mga kababayan, malabong mangyari na papakinggan pa tayo ng China dyan. Pag tayo po ay nakipagdialogo sa dito kay President Xi Jinping, ipipilit pa rin niya yung kanyang kagustuhan diyan sa West Philippine Sea, at hindi yan yuyuko sa Pilipinas mga kapatid. Hindi yan makikipag-areglo sa Pilipinas at hahayaan na lang tayo diyan sa may West Philippine Sea. Malabo yang mangyari. Bakit kamo? Kung yung decision nga ng International Court mga kapatid, hindi nga nila nirespeto yun
no? Sa halip sinalungat pa nila 'yon. Yung respeto ng international court, no? Na kung saan sinabi doon na panalo tayo diyan sa usapin ng West Philippine Sea at sa Pilipinas talaga 'yan. Pero anong ginawa ng China, mga kababayan? No? Kinontra nila 'yon at naghanap sila ng sarili nilang reference, no? Gumawa sila ng yung sinasabi ng 10-dash line, no? Na kung saan, kung yun ang pagbabasihan, mga kapatid, abay sakop nila ang West Philippine Sea. No. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, yung mga diplomasya na yan, no, pakipagdialogo sa kanila, may magagawa pa yan sa issue ng West Philippine Sea. Hindi naman sa gusto natin ng giyera, mga kapatid, pero kung yan lang naman yung suhestyon ni Professor Romel Banlawi para maiwasan ang giyera, I don't think so. No. Wala pong magagawa yung ganyan. No. Yung ang desisyon ng korte, mga kapatid, hindi nga nirespeto ng China. Yan pa kayang makikipagdiplomasya tayo. At isa pa, mga kababayan, kung si President Duterte nga na personal niya na talaga masasabi natin kaibigan niya, hindi nga niya pinakinggan. No. Wala ngang nangyari doon sa loob na 6 years na term ni President Duterte, mga kapatid. Wala ngang nangyari na na kasunduan Maliban na lang doon sa pakiusap ni President Digong na hayaan yung ating mga mangingisda dyan sa may West Philippine Sea na makapangisda kahit papano. No? Pero may kapalit yun. No? May kapalit po yun. Ayon doon sa nabasa ko sa Rappler ba yun? No? Na ang usapan doon, hahayaan yung mangingisda natin, pero bawal tayong magdala ng kung ano-ano dyan sa may BRP Sierra Madre, maliban na lang sa mga supply ng mga tauhan natin dyan, ng mga tropa natin dyan. No? May kapalit yon. Sa madaling sabi, mga kapatid, yung tinatawag na diplomasya na sinasabi nitong ni Professor Romel Banlawi, hindi effective yan sa pananaw ko lang. Anyway, personal na opinion ko lamang ito, mga kababayan, at hindi po ito sumasalamin sa pananaw ng mga eksperto. Pero bilang isang Pilipino, mga kapatid, at sinusundan tong issue na to, I don't think so, mga kababayan, na papakinggan tayo ng China sa ganyang settings. Anyway, tuloy natin to. Sa akin, hindi po magandang sign yung recent statement ni President Xi Jinping. Okay. And in answer to what President Xi Jinping said, ito po, sumagot po si Secretary Gilberto Chodoro. Sabi nga niya, the military formally will embark na itong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o yung CADC. Ito ba ang tamang sagot para dun po sa pinahayag po ni President Xi Jinping? Ito ba ay sa tingin nyo makakabuti o mas makakaagrabyado po sa nagiging tensyon na po dyan po sa West Philippine Sea? Sa context po ng efforts natin for a peaceful settlement of dispute in the South China Sea, ay hindi po nakakatulong kasi sa atin din, nagkakaroon na rin din po tayo ng hardening of position. Military preparation po ang ine-emphasize natin. Para po sa akin yan, hindi po nakakatulong yan sa de-escalation of security situation or security threats sa South China Sea. Kaya nga both sides po ay nagkakaroon ng hardening position, kaya mas lalo pong tumataas ang aking pangamba. Dahil yung mga parties concerned, Pilipinas, China at iba pang bansa, ay piniprivilege po nila yung military preparation rather than prevention of military conflict. Ngayon, maganda po yung comprehensive archipelagic defense concept, dahil kailangan talaga nating i-defend yung ating archipelago. Pero kung i-defend po natin yung archipelago sa laban sa isang bansa, ay para po sa akin ay dihado po tayo dahil hindi po tayo mananalo sa kahit anong giyera na i-involve po natin. Ang preparation na gusto ko, mas lalong hindi tayo mananalo, mga kababayan, sa pakikipagdialogo lamang sa China. Uulitin ko, mga kapatid, kung yung desisyon nga ng International Court na kung saan sinasang-ayunan ng international body at ng iba pang mga bansa, gaya na sabi ni President Bongbong Marcos, hindi nga nirespeto ng China sa pakikipagdiplomasya pa kaya, mga kababayan. Mas lalong ibabasura yan ng China. Sasabihin ng China, ay yung decision nga ng International Court, hindi nga namin pinakinggan yun .
No. Tapos ngayon pupunta kayo dito sa amin, hihingiin sa amin na kung pwede tigilan na namin yan, ipaubaya na sa inyo yung West Philippine Sea. No. Sasabihin ni Xi Jinping, no way. No. Lalo na't may nakikita silang malaking deposito ng langis diyan, mga kapatid. No. Malabong mangyari yan, mga kababayan. Hindi natin madadaan yan sa ganyang usapan. No. Kailangan talaga, no, ihanda na lang natin ang ating mga sarili, no, sa posibleng mangyari. Kasi dalawa lang ang option na nakikita ko diyan, mga kababayan, na pwedeng pagpilian ng Pilipinas. No, ito po ay ulitin ko, mga kapatid, hindi po ako eksperto, no, pinapahayag ko lamang dito yung mga bagay na naiintindihan ko sa mga nangyayaring ito. Dalawa lang po kasi ang nakikita kong option ng Pilipinas diyan, mga kapatid. No, una, ipaubaya na lang natin sa taga-China yung West Philippine Sea at makipag-areglo na lang tayo, no, na kahit papano hayaan yung mga mangingisda natin diyan na makapangisda, no, at bahala na sila diyan kung anong gagawin nila diyan sa West Philippine Sea, or manindigan tayo at depensahan natin ang ating soberanya. No. Yan lang po ang dalawang option, mga kababayan, na nakikita kong solusyon diyan, no, na pwede nating pagpilian. No, ipaubaya natin 'yan, ibigay natin sa China at basta hayaan nila tayong mangisda diyan, no? Kahit papaano mapapakinabangan pa rin natin, or manindigan tayo at depensahan 'yan. No. 'Yun lang po ang nakikita kong alternatibo, mga kapatid. Maliban diyan, wala na po. Kung pakikipagdialogo lang naman, no, pakikipagdiplomasya sa China, I don't think so, mga kababayan, napapakinggan tayo ng China. China pa, no? Sa sobrang ganid ng China, mga kababayan, hindi natin maririnig sa mga dila niya na, o sige, malaya na kayo dyan sa West Philippine Sea, sa inyo na yan. No. Walang ganyang lalabas sa dila ni President Xi Jinping, mga kababayan. No. Napakalaki po ng interest nila sa West Philippine Sea na yan, no, to the point na handa sila makipaggera. No. Dahil para sa kanila, mga kapatid, malaking bagay ang West Philippine Sea na yan. Anyway, tuloy muna natin to. Po ay archipelagic defense, ay defense against transnational organized crimes, defense against illegal fisher, defense against environmental destruction around our archipelago. Yun po, pero kung ang purpose po ng defense po natin ay to prepare for a possible war with any nation, ay para po sa akin ay hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Dahil wala naman pong gera na pwede nating ipanalo at wala pong nananalo sa gera. Yan po ay ipinakita na ng current conflict po between Russia and Ukraine, Israel and Hamas, Korean War, Vietnam War, war in Iraq, war in Syria, war in Afghanistan. Tama naman yung sinasabi niya, mga kapatid, na wala talagang nananalo sa gera. No? Agree naman tayo dun kahit sino naman sa atin siguro, mga kababayan. No? Pero, ang gera kasi, mga kababayan, no, at least dyan sa gera, kung sakali man, mapapakita natin sa China na hindi tayo natatakot sa kanila. No? Hindi ko naman sinasabi nga dapat nga tayo makipaggera sa China, no, para lang depensahan yan. Pero sa tingin ko kasi, mga kapatid, no, ang isang gera kasi, no, isa po yung paninindigan, no, at boses yan ng ating bansa na kung saan kaya nating manindigan sa mga teritoryo natin. No, kaya nating ipaglaban ang ating teritoryo. No, hindi po ibig sabihin na pag nakipaggera tayo, kailangan nating manalo. Matalo man tayo, kung sakaling matalo man tayo, at least pinakita natin, no, na pinaglaban natin, no, na kaya nating tindigan yang mga teritoryo natin na pilit inaangkin ng taga-ibang bansa. Kasi kung sa kwentuhan lang natin idadaan, mga kababayan, no, mamimihasa yung China. Mamaya dyan, mga kapatid, hindi lang po yung West Philippine Sea ang pagkakainteresan nila. No. Mamaya niyan, pati yung mga ibang tawag nito, mga sasakupan natin, sasakupin na rin nila. No. At isa pa, mga kababayan, nakakabahala din tong paglaki talaga ng tawag nito, paglaki ng populasyon ng mga Chinese dito sa Pilipinas, no, kung saan saturated na po nila buong isla ng Pilipinas, mga kapatid. No. Sa tingin ko kasi, mga kapatid, no, dalawa lang talaga ang option na meron tayo. No, kung gusto natin makaiwas sa gera, di piliin natin yung option 1. No. Paubayan na lang natin sa China yan.
Basta pagbigyan nila tayo sa ating kagustuhan na na makapangisda diyan, no? Unlimited na pangingisda, no? Or maghanda tayo sa posibleng giyera, no? At tindigan natin yung West Philippine Sea. No. Yan lang po ang nakikita ko mga kababayan, no. Kung sa pakikipag dialogo lang, diplomasya, wala na, no. Lalo na ngayon mga kabatid, no, na pumanig tayo sa Amerika. No, kung saan ayaw na ayaw at galit na galit diyan si President Xi Jinping, no. Sa tingin nyo, papakinggan tayo niyan? Kung si President Duterte nga na personal niyang kaibigan, hindi nga niya pinakinggan eh. Sa tingin nyo ba si President Marcos, no, na kung saan nakikipag-alyansa uli sa Amerika, ipapakinggan niya? Malabong mangyari yan. Tubig sa ilalim ng tulayan mga kababayan. No. Dalawa lang po ang option na nakikita ko dyan. No, mamili na lang tayo doon. Ipaubayan na lang natin sa China yan at hayaan nating sila na mamahala dyan. Basta hayaan lang din nila tayong makapangisda dyan o titindigan natin yan at ihanda natin yung ating depensa sa mga posibleng mangyari. Diba? Yun lang po yung option mga kapatid, no, na nakikita ko. Base dito sa pag-analyze ko sa lumalalang tension dyan sa West Philippine Sea. Anyway, tuloy muna natin. Ay pakita po na wala pong nananalo sa giyera. Kaya sa halip po na maghanda po tayo sa giyera, paghandaan po natin ang kapayapaan. Yun po ang lagi kong ine-emphasize kasi yung problema po natin sa South. Paano ka magiging mapayapa niyan mga kababayan kung yung mga teritoryo mo unti-unting inaangkin ng ibang bansa, no? 'Di ba? Sa tingin nyo ba mga kapatid, magiging mapayapa tayo sa ating mga personal na saloobin, sa mga saloobin natin pag nalaman natin na inangkin na ng China yung West Philippine Sea na yan, no? Magiging panatag kaya tayo diyan, no? Pagka tuluyan ng kinuha sa atin ng China yung West Philippine Sea na yan. Di ba? Manhid na lang po yung hindi makakaramdam ng pagkadismaya mga kababayan. No? Kung sakaling tuluyan ng maagaw sa atin ng taga-China yan. No? Kasi kung tutuusin mga kapatid, no? Yung dialogo na yan, diplomasya na yan, hindi na po yan gagana sa China ngayon. Ngayon pa, nagalit na sila. No? Dahil nakipag-alyansa tayo sa Amerika, na kung saan ayaw ng China yung Amerika, no? Lalo na rin ngayon mga kababayan na tunog na ngayon ang pangalan ni Donald Trump, no? Mas magiging tawag nito, mas magagalit palalo itong si Xi Jinping, no? Pag itong si Donald Trump nanalo at itong Pilipinas tuloy-tuloy kumbaga yung pakikipag-alyansa natin sa Amerika. Dahil itong si Donald Trump mga kababayan, isa po itong negosyante, no? May interest din po ito sa world market. No? Dahil syempre utak negosyante 'yan eh. No. So sa tingin nyo ba mga kapatid, no? May iba pa bang solusyon diyan? No. Kasi sa nakikita ko yung dalawang solution lang na alam ko yung pwede natin pagpilian. Ipaubayan natin sa China yan, hayaan na natin sila dyan at wala nang gera, basta usapan hayaan din nila tayong makapangisda dyan o dipinsahan natin yan. No. Malay mo, sa patuloy nating pagdepensa dyan, mapagod ang China. No. Siyempre, hindi naman nila tayo basta-basta pwedeng girahin din dyan mga kababayan, no? Kung sakaling manindigan tayo yan, tulad ng ginagawa natin ngayon na naninindigan tayo dyan, no? Hindi nila tayo basta-basta mag-gera dyan. Dahil pag sa oras na ginalaw nila ang Pilipinas, baka paulanan sila ng iba't ibang klase ng nuclear missile dyan, no? Sa China. Diba? Marami kasing galit din sa China mga kapatid. Kaya para sa akin din mga kababayan, no? Depensahan na lang talaga natin yan. No? Hindi yan basta-basta makikipag-gera ang China. Hindi yan basta-basta napapayag, no? Lalo na ngayon may conflict din sila diyan sa India, no? Kung saan katabing-katabi lang nila, no? Pag nabaliw itong mga
No? Kung sakyan yung pagiging baliw ni Xi Jinping nitong mga taga-Amerika, no? Magbaliw-baliwan din sila at pagtripan nilang paulanan ng sabay-sabay na nuclear missile itong China. Oh. Di nadurog sila, nabura sila sa mapa diyan. 'Di ba? Kaya itong China mga kababayan, nag-aantay lang din talaga to na tayo yung gumawa ng first move. Halimbawa, tayo yung unang bigay ng putok. Tayo yung unang gagamit ng dahas diyan sa kabila ng panggigipit nila sa atin, no? Pangwa-water cannon nila. Isang mali lang talaga kasi ng mga kababayan natin diyan mga kapatid, no? Sa oras na gumamit tayo ng armas at tinutok natin yan sa kanila, no? Isang putok lang, automatic na yan mga kababayan. Binigyan na natin ng rason ang China na girahin tayo. At gaya ng sabi ko sa inyo, pwede nilang pwede nilang sitahin ang US. Ops, sila yung nauna, no? Sila yung nag-declare nito, gumanti lang kami. 'Di ba? Kaya wag na kaya anuhin niyo 'yan, no? Kumalma kayo diyan. And meron din naman tayong sinusunod na rules of engagement mga kapatid, no. Meron din, I think may mga settings din na ganyan itong US, no, bago nila tayo bigyan ng suporta, no. Wag talaga tayong dapat mauna. Dapat China, no, para nasa atin lahat ng rason, no. Magkaroon man tayo ng kaso dyan, no? Magkaroon man ng hearing sa international court yan. At least, ma-justify natin yung sarili natin. Binaril po nila kami. Sila po unang namaril sa amin eh. Kaya nagkaroon ng giyera eh. Diba? Ganun lang yan. Itong si Professor Romel Banlawi mga kapatid, no, hindi ko lang alam kung saan nanggagaling yung kanyang punto dito, no. Isa lang naman ang agree ako dito. Sinabi niyang walang nananalo sa giyera. Yes, wala talagang nananalo sa giyera mga kapatid. Pero ang giyera kasi, ang pakikipagdigma ng isang bansa, no, para sa kanyang soberanya ay napakasolidong katwiran yan, no. Makatwiran po ang pakikidigma natin para sa ating soberanya. No. Kaya wala akong nakikitang masama dyan kung sakali mang maging option natin yan at dumating tayo sa punto na makikipaggera tayo. Wala akong nakikitang dyan. Matalo man tayo, sakali mang matalo ang Pilipinas sa gera, at least nakita nila na matapang tayo at kaya nating ipaglaban yung ating soberanya, yung ating mga nasasakupan, yung ating teritoryo. Kasi sa oras mga kababayan na hayaan natin yung West Philippines na yan, baka hindi lang China ang susunod na mang-angkin ng ating mga ari-arian mga kapatid. Tandaan natin na hindi lang po China yung katabi natin ng mga bansa, no? Marami po tayong katabing bansa, no? Dapat tandaan natin yan, no? Later on yan, hindi lang China yung problema natin. Diba? So dapat manindigan din talaga tayo. May bayag ang Pilipino eh. Diba? May bayag tayo eh. No, kaya Pilipino pa ba? Tuloy natin. China Sea, hindi naman po problema yun na tinatawag na mag-asawa na irreconcilable differences. Mamamanage po natin yung conflict dyan. Mapag-uusapan po yan. Mahigit isang dekada na yan. No, nanalo na tayo sa kaso. Nakipagdialogo na dyan si President Duterte, nakaibigan ni Xi Jinping. May nangyari ba? No? Paano mo nasabi, Professor, na merong maayos yan? No? Ngayon pa ba na wala na si President Duterte? Or kahit si President Duterte nga walang nagawa eh. Yung sabi-sabi niya mag-jet ski dyan sa may West Philippines, wala nga. Diba? Wala nga nangyari. Oh. Lalo na ngayon, si President Marcos, pro-US, no? Pro-US itong ating presidente ngayon. Na kung saan, hate na hate ni Xi Jinping yung US. Diba? Huwag mong sabihin sa akin na papakinggan ni Xi Jinping si President Marcos.
compare kay President Duterte na kanyang kaibigan. No? Ganun lang kasimple yun eh. I-analyze natin eh. No? Hindi natin makukuha ang China, mga kababayan, sa usap-usapan lang. No? Mga closed door meeting lang. Hindi natin makukuha yan. Wala tayong magagawa diyan. No. Itong China ngayon, makikipagmatigasan talaga 'yan. No. Titindig at titindig din 'yan sa kanilang sinasabing rights diyan sa may West Philippine Sea. No. Pero sabihin natin, hingiin natin sa kanila, no. Hilingin natin sa kanila na pabayaan na tayo dyan sa West Philippine Sea, lubayanan na tayo diyan. No way. Hindi makikinig sa atin ng China diyan. Maninegotiate po yan. May mga peaceful approaches po dyan. Marami. Meron daw mga people approaches. Nagpapatawa din yata talaga daw si Professor eh. 'Di ba? Prof, kung may kwan dyan, anong klaseng negotiation ba yan, Prof? No? Sana sinabi mo kung anong klase, nag-suggest ka sana kung anong klaseng negotiation yan. No, nang makita natin, no, at matry natin kung effective ba yan sinasabi mong mga negotiation dyan. No? Lahat yata ng klase ng negosasyon, mga kapatid, no, nagawa na natin dyan sa China, pero wala pa rin. No? Wala pa rin nangyayari. No? Sana, binanggit niya dito kung anong klaseng negosasyon. Anyway, tuloy natin, baka banggitin niya. May pong mga cooperative undertakings na pwede nating ipursu. Opo. Kaya po, ang problema po natin sa South nating ipursu. So, dyan, marami pong mga cooperative undertakings na pwede nating ipursu. Opo. Kaya po, Yung mga ganyang bagay talaga, mga kababayan, tulad ng sinasabi ni Professor Romel Banlawi, hindi yan papakinggan ng China. No? Hindi yan makikinig ang China sa atin dyan. No? Kasi ang gusto ng China, mga kababayan, no, tuluyan nilang maangkin yung West Philippine Sea at gawin nilang eksklusibo para sa kanila. Yung buong West Philippine Sea na yan. No? So ano yung mga undertakings sinasabi mo dyan, Prof? No, wala yan, hindi papakinggan ng China yan. Sarado na ang utak ng China para dyan. No. Kung pwede naman pala idaan ng ganyan yung China, edi sana hindi na tayo napunta sa international court at nakipagkasuhan tayo doon at nanalo tayo doon, 'di ba? Kung meron naman palang ganyang mga suggestion kayo, no, na gaya ng sinasabi niyo pwedeng i-apply diyan sa issue ng China at Pilipinas, no. Hindi na yan. Hindi gagana yan, Prof. No. Presidente na nga, kaibigan niya eh. No, presidente, former president ng Pilipinas eh. Kaibigan niya. No. Leader to leader na ang nag-usap. May nagawa ba? No. Tandaan natin, mga kapatid, na hindi kumikilala ang China sa kahit anong mga korte-korte na yan. No. Yan pa kayang sinasabi ni Professor Romel Banlawi. 'Di ba? Hindi kikilalanin ng China 'yan, no? Ang the best option natin nagawa na eh, yung makipagkasuhan tayo, no? Pero anong nangyari sa resulta? Binasura ng China. 'Di ba? Yung last option natin nasa PRRD, no, nakaibigan ni Xi Jinping. Anong nangyari? Hindi pinakinggan ng China. Oh. Tapos ito yung mga suggestion mo ngayon. Sa tingin mo, papakinggan din ng China yan? So, paano pag sinagot tayo ng China? Si Duterte nga, hindi ko nga pinagbigyan eh. Kayo pa kaya? Oh. Di naging hilaw tayo na mangga doon sa harapan ni Xi Jinping. Diba? Sasabihin ng China, who you? Close ba tayo? Kahit yung ka-close ko nga na presidente nyo, hindi nga umubra sa akin eh. 'Di ba? Tapos kayo pa? Si Marcos pa? Oh, 'di ba? Hindi makikinig ang China sa atin, mga kababayan. Sarado na ang utak niyan, lalo na ngayon, no, na nakikipag-alyansa tayo sa Amerika. No? Kaya ang dapat gawin diyan, maghanda na lang talaga tayo, mga kapatid. Or yung sinasabi kong dalawang option, no. Hayaan na lang natin ang China dyan, no? Basta for the last time makipagkasundo tayo sa kanila, magkapirmahan tayo na, o sige, sa inyo na yung West Philippine Sea, pero dapat, no, for the sake of this argument, payagan nyo naman kami, no, na mangisda dyan, unlimited, no?
At hindi na kami manggugulo dyan sa may West Philippine Sea. Or, panindigan tayo. No. Diba? Yun lang yun. Yun yung dalawang option mga kapatid na pwedeng pagpilian ng Pilipinas dyan. No. And I think mga kababayan, no, yung ating gobyerno, ating pamahalaan ay talagang maninindigan yan. No. Sabi ni President Marcos, no, ang ganda na pagkasabi niya doon sa Germany. No. I think Germany yata yun. Titindigan niya yan. Simula nung pumasok siya sa opisina, no, sa Malacanang, pinangako na niya sa kanyang sarili na dedepensahan niya, no, ang lahat ng teritoryo ng Manila, ng Pilipinas, mapatubig man yan o mapalupa. No. Ito talagang si Professor Romel Banlawi. Ang problema po natin sa South China Sea ay hindi po rason para mag-annulment o mag-deport dahil hindi po yan issue of irreconcilable differences. We can manage our differences. We can manage our differences. Utot mo blue. So yun na nga guys, no? Napakinggan natin yung usap dito ni sino ba yan? Sino pangalan ng professor na yan? Sa walang kwenta talagang mga opinion mga kapatid. Hindi ko talaga tinatandaan yung pangalan eh. No. Ganun lang kasimple yung mga kapatid eh. Eh yun ang legal na paraan eh binasura nga ng China eh. No? Dumaan na tayo sa legal na paraan mga kababayan. No. Pati yung kaibigan ni Xi Jinping na presidente natin, former president natin, ginawa na rin niya yung best niya. May nangyari ba? Diba? Tapos sasabihin niya ngayon, makikipag-diplomasya tayo ulit dyan sa China. Tapos yung mga undertakings na sinasabi niya. Naku, baka sabihin ng China, sino ka ba? No? Kahit pa yata si President Marcos makipag-usap dyan, baka ihuyo. Oh, ano ka? Sinuswerte ka? Si Duterte nga, di ko nga pinakinggan eh. Ikaw pa kaya? Diba? Doon ka sa US mo. Oh. Kaya ang pinaka-the best way dyan mga kapatid, manindigan na lang talaga tayo. Or, ibigay natin sa China yan at makiusap tayo. Magkaroon tayo ng kasunduan na, sige, sa inyo na yung West Philippine Sea. Basta pumirma ka dito na pwede kami mangisda dyan. Anytime. At hindi mo kami pagbabawalan. No. Sa iyo na yung West Philippine Sea, hindi na kami manggugulo dyan. Basta yung mga fisherman namin, no, mga mangingisda namin ng kababayan, hahayaan mo dyan. No. Yun lang po yun. Dalawa lang po ang nakikita kong option dyan mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito na yung video na to. No? Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan mag-subscribe. And please lang, no? Paki-comment na rin dyan yung inyong mga opinion. At ang pinaka-importanting bagay sa lahat mga kapatid, huwag kalimutan i-like ang ating video. Hanggang dito na lang. Adios.